Hi guys! Good afternoon. Let's eat lunchtime. This is my part 2 video sa aking unang video. Mahaba na kasi pala yung video ko. May ano kasi ako eh. Habo lang na oras. Mahirap din kasi gumawa ng mga video na ano. Tapos mag-edit-edit. Kakatamad. Nakakatamad lalo natin yung yung earnings wala. Diyos ko. Pinaggagawa. At totoo lang, wala naman talagang earnings kung hindi kasali sa mga backside. Ay nako. Gawin na lang libangan ng pag-YouTube. Kahit wala. Siyempre, lalo na kung hindi ka naman sikat, ay nako. Tapos, kung wala ka pang katim, noon ka. Wala manood sa'yo. Kahit family mo pa, wala manonood sa'yo. Huwag ka. Sa dami ng family ko ha. Di yan nanonood. Bagay, naintindihan ko naman. Di naman ka panood ng mga video ko. Pero huwag ka, pag nanghingi yan, ay nako. Tapos wala naman may ambag sa buhay mo. May ambag lang man sana nila is manood. Hindi rin nila magawa. Ay, nako. Support na lang ba, diba? Kahit wala namang kakwenta-kwenta pinapanood nila. Bagay. Kahit ako man. Lalo kung hindi kaya ayang pinapanood na katamad panoorin. Hindi rin masisisi ang mga family kung bakit ayaw din nila panoorin, suportahin ka sa iyong ginagawa. Lalo na sa pag-YouTube. May time pa nga sinabihan ako na wala ka naman mapapala dyan, tagal-tagal muna dyan sa pag-YouTube, wala naman. Buti pa daw kay Popo. In-endorse si Popo. Buti pa kay Popo. May mapapala ka tuwing linggo. Sa isang buwan talaga. Kahit 500 lang yan, talagang meron ka. Pero wag ka. Sa YouTube, wala talaga. Hinabutan ng taon. Wala. Ay nako, Diyos mio, Marimara. Habi na lang. Kumbaga, gawin na lang libangan. Sayang din naman kasi yung channel. Pero sa tingin ko may mga technique talaga siguro. Paano kumita sa YouTube.
Pero kung ordinary YouTuber ka lang talaga na umaasa ka lang sa pag-upload, gawa ng video upload, which is yun naman talagang kailangan gawin. Pero kung mababa kang YouTuber, eh, wala talaga. Lalo kung hindi ka sasali sa mga group. Nun ka pa sa grupo, pahirapan din. Gawin na lang talagang libangan nyo na lang. Hindi naman nagpapasaya sa'yo, di ba? Pero kung gusto mo ng privacy sa buhay mo, kahit hindi ka naman sikat, huwag ka na lang pumasok sa pag-YouTube. Kasi halos lahat na lang gagawin mo para may ma-upload ka na lang. Lahat na lang, halos lahat, i-detalye mo ang buhay mo. Lahat ng ginagawa mo, kung lalo yung content mo is about your life. Lahat kung ang content mo is wala namang gagaya ng like marunong ka magluto, or mahilig ka mag-travel kung saan-saan, or mahilig ka magsalita about inspirational message na kapupulutan ng kapwa natin manunood. Wala, mahirap din kasi talaga. Nahirap din kasi gumawa talaga ng mga video lang kung wala ka talagang talent. Tapos kahit makapal yung mukha mo. Makapal yung mukha ko eh. Kahit makapal yung mukha mo. Makapal yung mukha mo sa paggawa ng video. Kahit gaya nito na ginagawa ko, kumakain ako, hindi kakapal lang. Char. Sorry naman sa mga gumagawa din ng video. Kasi yung iba talaga sumisikat kahit nagbumukbang lang. Pero ako diba na parang nakakahiya din. Kung isipin mo lang, nakakahiya, kain ka, tapos naka-video ka pa. Kaya upload, tapos kung sinuswerte, may makakapanood na maraming tao, kita pa yung katakawan mo. O kita pa yung ulam mo, na yan lang ulam, para kumbaga parang sa iba, pagkain lang ng aso, char. Wag ka, one time kasi sa family ko to talagang may nagsabi sa akin. One time kasi, pinakita ko sa kanya yung pagkain ko, lunch ko. Kaganyan, like instant noodles, tapos may itlog na bati, tapos may kanin. Minix ko together, kasi minsan mahilig akong ganun. Tapos yung mga tirang ulam ko, like vegetables or kung meat, pinaghalo-halo ko na, tapos nilagay ko sa bowl. Para sa akin, tuwang-tuwa ko, sarap na sarap ako sa ganung pagkain na, as in, parang one time, proud pa ako na sinig ko na, kumbaga marami, marami akong pagkain, kasi, alam naman natin, hindi lahat is, sinuswerte na may mga pagkain, may makain ba, kahit sabihin pang tira-tira lang yan, hindi lahat sinuswerte na may makain talaga, lalo dito sa Hong Kong. Ay naku, hindi lahat pare-parehas na pinagpapala sa employer. Kasi minsan yung sa kanilang kaya ka na lang di mahirap na. Kasi minsan pinapanood din to nila nila mo. Nako, kasi yung alaga ko, parang nakakatuwa nga yung alaga ko kasi nagsusupport pa siya sa akin kumpara sa family ko. Grabe, napakaswerte ko sa amo ko, sa alaga ko. Alam niyo bang pinahiram niya sa akin yung dalawa niyang cellphone, kaya 4 na gadget ang gamit ko, diba? Nakakasupport ako ng 4. Sa alaga ko, dala yung luma niyang cellphone, pinahiram niya sa akin. Swerte ko nga salamat sa Diyos, kahit hirap sa buhay. Basta may amo ka lang na tinuturoy kang tao, maayos ang pakikitungo sa'yo. Sa awa ng Diyos, na ako, magti 10 years na ako sa kanila, ngayong next year pala.
Next year, 10 years na ako sa kanila. Kailan lang, bilis ng panahon. Bilis ng panahon, pero wag ka. Sa loob ng 10 years, wala pa akong gaanong pundar. Wala pa akong gaanong... Alam nyo bang unang-una kong pinangarap talaga sa pag-apply papunta dito? Ang una kong nilagay, di ba, pag nag-ano tayo sa OWA. Tapos may isasulat tayo, pinapasulat tayo kung anong natin, anong balak natin, anong dream natin, kaya tayo nagpunta dito. Tapos sulat natin. Kasi yung unang-unang dream ko talaga is talaga mapagtapos ko yung kapatid ko, which is yun ang naman talagang achievement na nangyari na sa as a OFW na nagawa ko talaga sa kapatid ko. Napagtapos ko siya. Ayun nga lang. Tapos nagtatrabaho na siya. Hindi man siya nakakatulong. Hindi talaga siya nakakatulong, guys. Napagtapos siya, may trabaho na siya. Pag once talaga is may family na. Kasi, alam mo parang sa ano ko sana na makakatulong sa'yo kahit pakonti-konti sa family, kahit sa magulang lang ba, kahit pambili man lang ng maintenance. Wala, hindi talaga. Ay, nako. Hindi makatulong. Hirap din talaga. Minsan mas mainam pang laki ng ginastos sa pagpapaaral. Tapos wala din. Tapos minsan sumasama pa loob ko kasi pag ako nang hiram, hindi ako pinapahiram. Kasi ang reason is wala, gipit. O diba, saan ka pa? Kasi hindi naman niya ako inobliga or finors kasi as a breadwinner. Tapos ako talaga yung panganay. Meron akong 7 kapatid. Ako ang panganay. So 8 kaming lahat. O diba? Ang galing ng nanay ko. Ang galing ng nanay ko gumawa ng bata. Mag-ire. Nakakaproud talaga din maging isang ina, no? Yung buntis ka, tapos panganak mo, biruin mo yun, napakadaming anak. Ako wala pa akong anak. Kahit isa. Tapos wala. Yun nga. Basta. Hirap. Hirap din minsan, kailangan na sa OFW, marunong ka din mag-ano sa sarili mo rin. Lalo kasi pinaghirapan mo, dapat matuto ka talagang kahit sa magulang mo pa, guys. Minsan talaga, kung puro ka talaga bigay, wala, malaman mo na lang sa sarili mo na, ano nangyari, bakit wala, ang tagal ng trabaho. Which is ganyan nangyari sa life ko, guys. Kaya, yeah, tumanda na ako dito sa Hong Kong. Yun, natatawa nga ako, sabi nga nila, pag naging OFW ka daw dito, dalaga ka sa Hong Kong, tatandang dalaga ka, which nangyayari na. Thank you guys for watching. Thank you so much. Please huwag mo pong kalilimutan mag-like, comment, and subscribe kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. See you next time. Bye!